Isang mapagpalang araw mula sa ating Panginoong Diyos para sa atin mga kababayan. Sana'y gabayan po tayo ng ating Diyos upang manuwan natin ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 7 at versikulo 21. Basahin po natin ang mga binanggit kong mga bersikulo. Sa Genesis 3:7 ay mababasa natin ng ganito. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang pantakip. Yan po mga kababayan ang nabasa natin sa 7. At sa 21 naman ay ganito. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Ito po ang ating tatalakayin sa araw na ito mga kababayan. Ang dalawang talatang itong aking binasa mga kaibigan ay hiwaga na hindi pinaunawa sa lahat ng mga pastor, mga ngaral, mga pari sa buong daigdig mga kababayan. Hindi po ibinigay ng Panginoong Diyos upang ito ay maunawaan. Sapagkat ang mga talatang ito ay patungkol sa buong Biblia. Tandaan po natin yan mga kababayan. Ang 21 sa 3 Genesis na sinasabing iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Mga kababayan, ang ibig sabihin po ng ating Panginoong Diyos, ang gusto ng Diyos na ipaunawa sa atin ay hindi po literal na kasuotan na damit. Hindi po. Ang ginawa po ng Diyos na tinutukoy dito ay ang Biblia. Yan po ang ginawa ng Diyos. Biblia po, hindi yung literal na kasuotan. Balikan po natin ang 3:7. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang pantakip. Ito sa 7 po mga kababayan, ang ginagawa ng mga ngaral na nagtagpi-tagpi ng mga bersikulo upang makagawa sila ng isang kwento bilang pantakip sa katotohanan. Nakita po natin mga kababayan kung ano ang hiwagang ito. Ang binabanggit po dito sa Genesis na ito ay ang pagre-relihiyon ng mga tao. Ang Diyos ay gumawa ng isang aklat na tinatawag nating aklat ng buhay o kaya Biblia. Gawa po ng Diyos yan. Ang ginagawa naman ng mga tao na nagtatayo ng kanilang mga relihiyon ay pinutol-putol nila yon. Pagkatapos pinagtatagpi-tagpi. Ngayon, ang nangyayari, napapagtakpan na yung katotohanan na gusto ng Diyos. Yan po, tandaan po natin Genesis 3:7 at 21. Yan po ang nangyayari sa buong daigdig. Hindi po yan literal na damit. Ayan po.
Ngayon, mapapatunayan natin yan sa pamamagitan ng ating pagsusuri sa isang video na naka-upload sa YouTube na ginawa ng ating kaibigang Eliseo Soriano ng MCGI, mga kababayan. Ang mangangaral po na ito ay napakahusay magtatagpi-tagpi ng mga bersikulo. Napakarami po niyang alam na bersikulo para pagtagpi-tagpiin. Makagawa lamang po siya ng istorya sa sarili niyang paraan bilang pantakip sa katotohanang nakalagay sa Biblia, mga kababayan. Suriin po natin, parunin natin, at unawain po natin ang mga bagay-bagay na ito. Simulan po natin panoorin, mga kababayan. Ang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos. Nandun ang pangalan niya. Hindi kahit saan nandun ang pangalan niya. Pinili ko ika ang bahay na ito upang ang aking pangalay tumuong magpakailanman ang wika ng Panginoon. Kaya sa Biblia, mayroong kinalalagyan yung pangalan ng Diyos. Gusto mong maging dapat? Doon ka pa bautismo. Bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nasaan yung pangalan ng Ama? Nasa iglesia ng Diyos. Eh yung anak nasaan? Pakinggan nyo kung asan yung anak. 3:6 ng Ebreo, ganito nakasulat. Tatapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Kita nyo, si Kristong anak naman, puno sa bahay ng Diyos. Oh, asan si Kristo? Nasa bahay din ng Diyos. Yung pangalan ng Ama, nasa bahay ng Diyos. Si Kristong anak, puno sa bahay ng Diyos. Meron ba tayong katunayan? 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Oh, may isang dakilang saserdote, si Kristo yun. Pangulo sa bahay ng Diyos. Nasaan ho si Kristo? Nasa bahay din ng Diyos. Yung Ama, kanyang pangalan, nakakapit sa bahay ng Diyos. Si Kristo, pangulo sa bahay ng Diyos. Eh, yung Espiritu Santo, nasaan? Gusto nyo malaman kung asa ng Espiritu Santo? O, pakinggan nyo kung asa ng Espiritu. Sa Efeso 4, ganito nakasulat. May isang katawan. Tandaan nyo, may isang katawan, sabi ng Biblia. Naniniwala po ba kayong may isang katawan? Yung mystical body of Christ, yung Corpus Christi, meron talagang isa lang yun eh. Isa lang yun. Ano ba yung katawan na yun? Tignan muna nga natin ang interpretasyon ng Biblia kung ano yung katawan na yan. At siya ang ulo ng katawan sa makapitbagay ng iglesia. Alin ho yung katawan? Iglesia. Sabi, siya ang ulo ng katawan sa makapitbagay ng iglesia. Ang iglesia, yun ang katawan. Isa lang ho yun, hindi marami yung totoo nasa Biblia. Isa lang yun. Iglesia, katawan yun. Ano sabi dun sa katawan? Ulitin ho natin ang Efeso 4:4 hanggang 5. May isang katawan at isang espiritu. Kita nyo? May isang katawan o iglesia. Dun sa iglesia o isang katawan, may isang espiritu rin doon. Tapos ano pa? Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Kita nyo? Nasaan ho lahat yung isa? May isang katawan, nandun yung isang espiritu, nandun ang isang Panginoon, nandun ang isang pagtawag, nandun ang isang pananampalataya, nandun din ang isang bautismo. Kaya ho lahat yan magkakasama sa isang katawan o iglesia na siyang tinutukoy sa Bibliang bahay ng Diyos. Nakita nyo? Nakita nyo ho, sabi niya. Opo, nakita po natin, di po ba? Na napakahusay niyang magtagpi-tagpi ng mga bersikulo. Lahat po yan na binasa niya na bersikulo ay may kanya-kanya pong istorya yon upang unawain yung istorya na yon. Ngunit ang kanyang ginawa po, pinutol niya ang bawat istorya. Kumuha siya ng
tig-isang bersikulo, yun ang idinudugtong-dugtong niya. Nakakabilib po yan sa galing. Kayo po bahala. Talagang kung hindi po kayo nagbabasa ng Biblia at makikinig lang tayo sa kanyang mga paraan, estilo ng pagtuturo, ay maililigaw po niya kayo. Nabasa po natin sa Genesis na nagtagpi-tagpi si Adan at ang kanyang asawa ng dahon ng igos at ginawang pantakip. Ang ginagawa po ng Brother Eli Sariano ay nagtagpi-tagpi siya ng mga bersikulo upang mapagtakpan ang katotohanan. Ayan po ang ginawa ng Diyos sa kanya. Ginawa siyang tagatagpi-tagpi ng mga bersikulo, mga kababayan. Ginawa siyang matalino at ginamit siya ng dyablo upang gawin ang nakalaan sa kanyang gawain. Huwag po sanang sumama ang inyong loob. Katotohanan po ito. Ginawa siyang matalino at ginamit siya ng dyablo upang gampanin ang nakasulat sa Genesis 3:7. Mga kababayan, kung kayo po ay may kaalaman na o may nalalaman na anang tungkol sa mga kasulatan, suriin po ninyo yung kanyang mga binanggit na talata, yung mga tinagpi-tagpi na talata. May magkakaiba pong kahulugan at kwento at ipinapaliwanag. Yun po ang katotohanan. Nasa versikulo 21 ng Genesis 3. Yun po yung katotohanan. Ngayon po, ang mangangaral na ito na si Brother Eli Sariano ay ginawa siyang matalino upang gamitin ng dyablo, mga kababayan. Huwag po kayong magagalit, mga kababayan. Kung meron po kayong tutol sa sinasabi ko, mag-comment lang po kayo sa video na ito. Naliwanag po ha. Kailangan po natin maunawaan mabuti ang mga bagay-bagay na ito sapagkat, mga kababayan, ito ay tungkol sa ating kaligtasan sa espiritu. Kapag sumunod tayo sa mga makapangligaw na turo ng ating Brother Eli Sariano, ay maipapahamak natin ang ating mga espiritu, mga kababayan. At ang pagkapahamak na yan ay kung inabot natin ang kamatayan sa laman, ay wala na tayong paraang mabawi pa yon. Kaya habang tayo nabubuhay, sana po maunawaan natin ang mga bagay na ito. Ituloy po natin ang ating panonoorin at masuri natin mabuti, mga kababayan, kung alin ang totoo. Kaya po, tandaan natin, mga kababayan, mayroon lugar na kinaroroonan ng jurisdiksyon ng Diyos na doon sinabi ng Biblia, bautismuhan doon sa lugar na yon. Ang tinutukoy doon sa lugar, sa, hindi ng, sa, in, not by. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung pangalan ng Ama, yung Anak at saka yung Espiritu Santo magkakasama sa isang katawan na siyang iglesia ang sinasabi sa Biblia. Ano pat kung gusto nating pasakop sa Diyos, dapat masakop tayo ng iglesyang nasa Biblia. Kaya kami napasakop kami ron.
umanib kami ron. Nakita nyo nakalagay, mga kaanib. Hindi naman kami yung iglesia ng nasa Biblia. Sinabi niya mga kaibigan, hindi daw sila yung iglesia ng Diyos. Totoo po, hindi po sila. Sapagkat umanib lang daw sila. Malaki pong kalokohan yon. Mga kababayan, umanib daw sila sa iglesia ng Diyos na totoo. Sino tumanggap sa kanila? Kung umanib sila. Kaya itong ating mga ngaral na ito, nag-i-imagine lang ng pag-anib. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang totoong iglesia ng Diyos ay itatatag dito sa lupa. Maliwanag po itatatag dito sa lupa. Nino? Sino po magtatatag? Yun pong pagpapahayagan ng Panginoong Hesukristo ng totoong pangalan. Yan po ang magtatatag dito sa lupa. Nang aking sinasabi naman po ngayon ay inihayag na ng ating Panginoong Hesukristo ang totoong pangalan ng tunay na iglesia na lilitaw dito sa Pilipinas. Ito na nga po ang pangalang Church of God, thus Born Again Christians. Nakasulat po yan sa unang Timoteo 3:14, 15 at 16. Ipinaliwanag ko na po yan sa na-upload ko na video. Ayan po mga kababayan. Yun pong unang portion nitong pinanonood nating video mga kababayan ay ang pagtatagpi-tagpi ni Brother Eli Soriano sa mga talata. Yan po Madalas po niyang gawin ang bagay na yan na tinatagpi-tagpi ang mga talata upang makabuo siya ng sarili niyang kwento, sarili niyang paliwanag. Hindi po yan kinasihan ng Diyos ang bagay na yan, mga kababayan. Ngayon, itong pangalawang portion nitong pinanonood natin ay tungkol naman sa pag-anib daw nila sa totoong iglesia ng Diyos. Yan po ang tungkol sa ikalawang porsyon na kanyang sinasabi. Ngunit, tutol po tayo doon mga kababayan, sapagkat kung uunawain po ninyo ang kalagayan ng MCGI, ay hindi po siya umanib. Kahit kanino po, hindi siya umanib. Kundi naitayo ang MCGI sa pamamagitan ng Brother Eli Soriano. Kaya ngayon, yung pangalan na MCGI, napakalaki pong kamalian yan mga kababayan. Ngayon, kung mananatili po kayong maniniwala dyan sa MCGI, kayo po bahala. Nasa sa inyo na po yan. Ngayon, sinabi ko lang po kanina din na ang paglilitaw ng totoong Church of God sa bansang Pilipinas ay narito na. Lumitaw na po. Dahil ipinahayag na po ng ating Panginoong Hesukristo ang totoong pangalan na nababasa sa unang Timoteo 3:15 at 16. Magkasama po yan. Ang Church of God, may karugtong po yan. Ang karugtong ng Church of God ay Born Again Christians. Yan po ang pangalan ng totoong iglesyang lilitaw sa Pilipinas. Mga kababayan, ang tungkol sa pangalan ay
isang sangkap yan ng kaligtasan. Ang tungkol sa pananampalataya ay isang sangkap din yan ng kaligtasan. At ang tungkol sa tamang bautismo ay isa ring sangkap yan ng kaligtasan, mga kababayan. Tatlo ang sangkap ng kaligtasan ng bawat espiritu na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Na kung mali ang isa dyan, sa tatlo na yan, o kung wala ang isa dyan, sa tatlo na yan, hindi po mabubuo ang kaligtasan. Yan din po ang binabanggit sa Mateo 16:19 na mga susi ng kaharian ng langit. Yan pong tatlo na yan, mga kababayan. Ngayon, sinasabi ko po, ang tamang pangalan ng tunay na iglesia na lilitaw sa bansang Pilipinas ay nakasulat sa unang Timoteo 3:15 at 16. Nababasa sa 15, Iglesia ng Diyos. Idinugtong ang 16, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang unang born again. Naidugtong naman ang Kristiyano sa Gawa 11:26. Mga kababayan, magsuri po kayong mabuti. Kung mapapamalian ninyo ang aking sinasabi, welcome po kayo. Mag-comment po kayo. Talakayin po natin yan. Malalaman po natin at makakarating tayo sa pagkaunawa, pagkaalam ng katotohanan. Ituloy po natin. Yung iglesia ng Diyos, hindi pa kami tao, meron na nun eh. Hindi pa pinanganganak ang lelong ko. Nasa Biblia na yun. Eh, biro mo nakasulat itong iglesia na ito sa Biblia. Noong pang-anyo 62, isinulat ito ni Pablo. Nakasulat na, year 62 AD. Itinatag ito ni Kristo nung year 33 AD. Yan. Isa na naman pong napakalaking pagkakamaling aral ang kanyang binanggit, mga kababayan. Narinig po ninyo. Narinig po natin na itinatag daw ng Panginoong Jesucristo ang Iglesia ng Diyos noong 33 AD. Napakalaking kasinungalingan po yan, mga kababayan. Sapagkat wala pong itinatatag ang Panginoong Hesukristo na iglesia sa daigdig na ito, sa lupang ito. Wala po siyang itinatatag na kahit isang iglesia. Wala pong mababasa sa Biblia maliban sa nakasulat sa Mateo 16:18. Basahin po natin, mga kababayan. Ang mababasa po natin ay ganito. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yan po, mga kababayan. Diyan lang po natin mababasa ang mga katagang iyan sa buong Biblia. Sa pamamagitan ng bibig ng ating Panginoon Jesucristo ay binanggit niya, sinalita niya ang mga katagang ito. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Dalawa po ang malalaking pakahulugan po sa mga katagang ito, mga kababayan. Sapagkat ang nagsasalita rito na lumilitaw, lumalabas sa bibig ng ating Panginoon Jesucristo ay ang Diyos Ama. Na ang sinasabi naman ng napakaraming relihiyon, lalong-lalo na ang higanteng dambuhalang sulpot na Roman Catholic Church. Pasensya na lang po kayo, mga Katoliko, sapagkat kayo, madalas kayong nagsasalita ng sulpot. Kapag bagong litaw,
tinatawag ninyong sulpot. Ngunit kung uunawain naman ninyo, kung ang bagong litaw ay matatawag na sulpot, anong tawag naman dun sa unang lumitaw? Yan po mga kababayang mga Katoliko disiplinahin sana ninyo ang inyong mga bibig sapagkat sulpot din kayo noon. Kayo ang original na sulpot. Pasensya na lang po kayo mga Katoliko. Yung mga CFD na yan na nagsasabi ng mga sulpot, medyo may kabastusan ang kanilang mga bibig sapagkat sila din ay sulpot. Okay, tuloy po natin mga kababayan. Ang sinabi nitong kaibigan nating Eliseo Soriano na itinatag daw ng Panginoong Hesukristo taong 33 AD. Samantalang siya rin po ang nagsasabi na isinulat ni Apostol Pablo ang mga katagang iglesia ng Diyos noong taong 62 AD. Ayan mga kababayan, napatunayan po natin ang kasinungalingan ng ating most sensible preacher in our times. Naitatag na pala noong 33 AD. Samantalang unang naisulat ang salitang iglesia ng Diyos ay 62 AD. Napansin po ba natin yon? Kung paano niya pilipitin ang kwento? Wow! Yan po ang magaling. Totoo po, magaling. Sapagkat ginagamit siya ng dyablo upang iligaw ang marami. Unawain po ninyo mabuti ang bagay na yan na binanggit niya mga kababayan. Ang Panginoong Hesus ay inaakusahan niyang nagtatag daw ng iglesia noong 33 AD. Mga kababayan, kasinungalingan po yon mga kababayan. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagtatag ng kahit isang iglesia dito sa daigdig na ito mga kababayan. Pagkatapos, 62 AD noong isulat ng Apostol Pablo ang iglesia ng Diyos. Bakit hindi ipinasulat sa mga naunang sumulat ng bagong tipan? Kung 33 AD na itatag na. Sige nga mga kababayan, tutulan nga ninyo ang bagay na yan. Kaya kasinungalingan po ang itinuturo ng mga ngaral na yan mga kaibigan. Hindi po totoong nagtatag ang Panginoon Hesukristo ng kahit isang iglesia, kahit kalahati, kahit 1/4 man lang ng iglesia, wala po siyang itinatag sa daigdig na ito. Yan po mga kababayan. Napatunayan na po natin ng Brother Eli Soriano ay nagtuturo ng kasinungalingan mga kababayan. Mananatili pa ba kayo dyan sa daang nilakaran ng masamang tao? Nag-umpisa siyang mangaral, 30 anyos siya. Mula noon hanggang sa 33 and a half na pumanik siya sa langit, ipinangaral niya na yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. At yan naman ang isinulat ng mga apostol. Isinulat siya ni San Pablo no less than the early 60s. Ayan po mga kababayan. Sinabi po niya na isinulat ni Apostol Pablo noong early 60s. Yan po ang nagpapatunay na pinipilipit niya yung kwentong katotohanan mga kababayan. Sapagkat doon pa lang isinulat ni Apostol Pablo
ang pangalang Iglesia ng Diyos sapagkat wala pong binanggit ang Panginoong Hesukristo na Iglesia ng Diyos nung kapanahunan niya. Nakasama ang mga apostol na 12 sapagkat ang Apostol Pablo ay inaagaw mula rito sa lupa, inagaw siya patungong ikatlong langit, mga kababayan. Doon pa lang tinanggap ni Saulo na naging Apostol Pablo, ang salitang Iglesia ng Diyos, mga kababayan. Hindi po binanggit ng Panginoong Hesukristo ang salitang Iglesia ng Diyos sapagkat noong nandito pa ang Panginoong Hesukristo at nangangaral sila ng Ebanghelyo, ay wala pa pong bumababang Espiritu Santo na nanggaling sa Ama. Ano yung Espiritu Santong bumaba, mga kababayan? Yan po yung mga tinatawag natin ngayon na mga relihiyon. Nagsimula po yan noong mangaral ang Apostol Pedro. Nakapanhig na po yan ang Panginoong Hesukristo sa langit. Ayan po. Tingnan po ninyo kung gaano kagaling gumawa ng istorya ang Brother Eliseo F. Soriano, mga kababayan. Napakagaling. Ngayon, dahil sa nung unang araw natin, hindi pa natin nalalaman ang mga ganyang turo niya, ay napakaraming naniniwala sa kanya, mga kababayan. Ngayon, natutuklasan natin ang mga kasinungalingang itinuro niya nung araw sapagkat ang ating pinapanood na video niya ngayon ay nai-record na noong 1997 pa. Ngayon, mga kababayan, masusuri na natin lahat ang mga turo niya na mali sapagkat ini-upload na nila yan sa YouTube. Sa madalit sabi, mga kababayan, ipinapaunawa ng Panginoong Diyos sa lahat ng tao sa daigdig ang mga naunang maling turo na dapat nating iwasan na ngayon at sumunod na tayo sa tama. Ituloy po natin panoorin ang kanyang video, mga kaibigan. Yung first century, ay nakasulat na sa Biblia, ngayon ay 1997 na. 1,933 taon na nakakalipas nang isulat siya ni Papa. Ayan po, mga kaibigan. Binanggit po niya, 1997 pa, nung may record niya ang video na ito. Ano natin sasabihin, tayo yan? Hindi tayo yan. Hindi pa nga tayo pinapanganak eh. Nandyan na yan eh. Mga kaibigan, yan din po ang nagpapatunay na hindi niya naunawaan ang tatlong panahon. Ang kapanahunan na mula kay Adan hanggang sa Panginoong Hesukristo ay yan ang tinutukoy na unang panahon. Ang panahon ng mga apostol mula kay Apostol Pedro hanggang kay Apostol Pablo, yan ang gitnang panahon. Yan ang panggitnang panahon, mga kababayan. At ang ikatlong panahon ay mula nung matapos ang panahon ng mga apostol hanggang sa dulo ng kapanahunan. Yan po ang ikatlong panahon na siyang tinatawag na kapanahunan ng wakas. Yan po yung panahon natin. Nagsimula po yung ikatlong panahon na yan pagkatapos ni Apostol Pablo.
pagkamatay po ni Apostol Pablo. Ayan po. Nakasulat po yan sa Aklat ng Mga Gawa, mga kababayan. Kaya ang ating panahon na tinatawag ng panahon ng kawakasan, hindi na unawaan ng ating kaibigang mga ngaral Eli Soriano yung tatlong panahon na yan, mga kaibigan. Kaya tingnan po natin ikinokonsidera niya na ipinangaral na daw ng mga apostol. Opo, pinangaral na po nila. Sapagkat ang Apostol Pablo, inilabas na niya, isinulat na niya sa unang Timoteo 3:15 at 16. Palihim po ito. Inilihim po yan na hindi yan mauunawaan hanggang sa panahong ihayag ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sinasabi ko po ngayon na po yung panahon na inihayag ang pangalan na nakapalaman sa unang Timoteo 3:15 at 16. Ituloy po natin ang video at unawain po natin mabuti. Kailangan mapasakop lang tayo dyan. Diyang kapabautismo sa iglesia na yung sinasabi sa Biblia. Anong katunayan? Sa iglesia ginaganap ang bautismo. Dahil nandun yung pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Meron ba tayong patutuon doon ginaganap ang bautismo sa iglesia? Pakinggan nyo sa unang Korinto 12, ganito nakasulat. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Saan tayo dapat bautismuhan? Bautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Alin yung katawan? Yun nga ang iglesia. Nandun yung pangalan ng Ama, nandun ang Anak at nandun ang Espiritu Santo. Kaya yung salita sa Biblia, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, magaganap lang ng tao yun pag tinanggap mo ang bautismo sa iglesyang nasa Biblia. Ayan. Kaya meron pong paaral ng Diyos na dapat kang sundin, hindi kahit saan pupunta ka. Ang kaso, nagpabautismo ka nga. Nagpabautismo ka naman. Iglesia Evangelica Metodista en las Islas Filipinas, Yemilit. Nasa Biblia ba yun? Wala yun. Iglesia Adventista del Septimo Dia, Sabadista. Nasa Biblia ba yun? Wala yun eh. Payag kayo? Wala yun. Kahit sino magbasa, wala sa Biblia yun. Iglesia Jerusalem Nueva. Meron ba nun? Wala nun. Tayo lang ng pastor yun. Iglesia ni Cristo na si Cristo'y tao. Wala sa Biblia yun. yung Cristo kasi sa Biblia, Diyos yun eh. Yung kanilang iglesia ni Cristo'y tao, yung Cristo nila. Kawaawa naman sila. Wow! Ang galing po. Lahat ng binanggit niyang pangalan ay wala daw sa Biblia. Subalit, ang MCGI ay wala rin po sa Biblia. Ang galing po ng ginagawa niya, mga kababayan. Anong ibig niyang patunayan? Yung MCGI ba ay nakasulat sa Biblia? O kaya yung pag-anib ba ng grupo niya sa Iglesia ng Diyos kaya naging member? Mga kababayan, lahat po kayo nakaanib dyan ay wala po sa katotohanang napaanib kayo sa tunay na Iglesia ng Diyos. Bakit po? Sinasabi ko na po, hindi po mangyayaring napaanib kayo sa tamang iglesia ng Diyos sapagkat ang bautismo ng tamang iglesia ng Diyos ay hindi inilulubog sa tubig. Sapagkat ang bautismo ng MCGI ay inilulubog sa tubig tungo sa kamatayan ng Espiritu Santo na pinatira ng Diyos sa inyong mga puso. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan.
hindi po magiging tama ang pangalan na MCGI sapagkat hindi ipinagkaloob sa MCGI na malaman ang katotohanan tungkol sa totoong bautismo, sa tamang bautismo na ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Pati po yung bautismo sa Espiritu Santo ay hindi ipinaunawa sa Brother Eli Soriano na yan. Ituloy po natin ang video, mga kababayan. Pakinggan nyo sa 17:5. Jeremias, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Iglesia ka ni Kristo, naniniwala ka ni Kristo, tao pala si Kristo, kasumpa-sumpa ka. Sabi sa Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Nakatapos doon ka kapapobotismo, mali, wala sa Biblia yun. Ha? Mag-isip kayo, mga kababayan. Hindi ko naman kayo pinipilit. Pwede naman kayo hindi maniwala Hindi ba? Hindi naman kayo mawawala ng gana pag hindi kayo naniwala sa akin. Hindi ba? Hindi naman kayo maghihirap kung hindi kayo maniwala sa akin. Maaaring marami kayong pera. Pero hindi ho ganun ang pinag-uusapan Ang pinag-uusapan, Biblia. Ayan po, mga kaibigan. Biblia ang pinag-uusapan. Totoo po. Pero, yun pong kanyang mga ipinapaliwanag po tungkol sa mga salita ng Diyos, tungkol sa paksang ito, mga kababayan. Napakarami na po nating napatunayan na itinuturo niya na kasinungalingan naman. Mga kaibigan, ito pong mga inaatake niya mga pangalan na binanggit niya na mga grupo, kasama rin naman po ang MCGI doon. Ituloy po natin, mga kababayan. Kung Biblia pag-uusapan, hindi kahit saan pwede ka. Kung Biblia pag-uusapan, pabautismo ka para masakop ka ng Diyos, saan ka papabautismo? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Alin yun? Nandun yun sa iglesyang sinasabi sa Biblia. Nandun yung pangalan ng Ama, nandun yung Anak, nandun din yung Espiritu Santo. It is the place of God's jurisdiction. Doon ka pupunta, doon ka papasakop. Yun ang sinabi ni Jesus, kung saan ako nandun, dapat nandoon din ang lingkod ko. Si Kristo ay puno sa bahay ng Diyos. Hebreo 3:6. Kaya doon ka dapat pumunta sa pinagpupunuan ni Kristo. Ang tanong, kung ayaw ka't pasakop, ayaw mo doon sa lugar na yon. Basta kahit saan ka pwede, sabi mo, payag ba ang Diyos doon? Pakinggan nyo sa Isaiah, ganito ating mababasa. Kami ay naging gaya ng hindi mga pinagpunuan kailanman, gaya ng hindi natawag sa iyong pangalan. Sabi sa Biblia, meron mga tao, naging kagaya kami ng hindi pinagpunuan kailanman. Hindi sila nasakop ng pamumuno ni Kristo. Hindi kami natawag sa pangalan mo. Ano hinihintay ng mga taong ito? Kaming lahat ay nagsisiungol na parang mga oso at lubhang dumadaing na parang mga kalapati. Kami nagsisihanap ng kahatulan, ngunit wala, ng kaligtasan, ngunit malayo sa amin. Ang layo pala ng kaligtasan doon sa hindi pinagpupunuan ni Kristo. Paano ka nga namang maligtas kung hindi ka pagpupunuan ni Kristo? Ayan na po, mga kaibigan. Ang MCGI po ay totoong hindi pamumunuan ng Panginoong Hesukristo. Inamin na po niya. Ngunit, kung kayo po ay naniniwala na ang MCGI, yan ang pinamumunuan ng ating Panginoong Hesukristo, ay sinasabi ko naman na iligaw na po kayo, mga kababayan. Kaya dapat po kayong magsuring mabuti ngayon at may buhay pa kayo. Patay man ang espiritong pinatira sa inyo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng bautismo ng MCGI. Ngunit, mayroong katotohanang bautismo
na tinatawag nating tamang bautismo na bumubuhay ng mga espiritu na yan na pinatay ng MCGI. Yan ang tinatawag sa Biblia na binubuhay ang mga patay. Kayo po dyan sa MCGI ay mga patay na. Sapagkat binautismohan kayo ng MCGI ng bautismong tungo sa kamatayan. Ngayon mga kababayan, kung hindi po ninyo paniwalaan ang aking sinasabi at mananatili po kayo sa bautismong nilubog sa tubig hanggang sa pumanaw kayo sa lupang ito, mamatay kayo sa laman na yan, ay wala na kayong paraan para mabawi pa yan mga kababayan. Tandaan po ninyo, kung inabot kayo ng kamatayan ng laman at hindi kayo nakapagpabautismo ng bautismong bumubuhay ng Espiritu, ay tuloy-tuloy na po kayo sa ikalawang kamatayan, mga kababayan. Kaya itong itinuro ng ating mga ngaral na Eliseo Soriano sa inyo, mali po yung bautismong ginawa niya. Aminin na natin na napakagaling niyang magturo. Nadisiplinahan na niya kayo. Nagbago na ang buhay ninyo. Anong buhay na bago? Buhay ninyo dito sa balat ng lupa. Ngunit, naipahamak naman niya kayo sa buhay na walang hanggan. Mga kababayan, hanggang dito lang po muna ako. Ako po ay nagpapasalamat sa mga makakapanood ng video na ito. Nagpapasalamat din po ako sa mga makakapanood na kasunod. Sa ngayon, sa ating Panginoong Diyos, Ama, ako'y nagpapasalamat at binigyan niya ako ng pagkakataon na ihayag sa inyo ang mga lihim na isinulat sa aklat ng buhay. Maraming salamat po.